Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 169 at 170 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa kwento ang isang gusali na di inilahad kung saang palapag ng tore, kung saan nagsasagawa ng pagpupulong ang 7 na mga tinatawag na high floor managers ng tore. Inilahad nga ng isa sa mga ito ang tungkol sa mga insidente sa gitnang palapag na nagbunsod sa kamatayan ng napakaraming bilang ng mga residente ng mga nasabing palapag. At ang balanse sa kapangyarihan sa loob ng Tower of Trials ay bahagya ng naaapektuhan. Literal na namomroblema na ang mga ito sa mga nasabing pangyayari, habang kapwa ay pinaalala naman ng isa sa mga ito ang kahalagahan ng pangangalaga sa 7 korona na kinakailangan at magagamit upang maakyat ng mga manlalarong karapat-dapat ang huling palapag ng Tower of Trials. Hindi nga rin daw sila maaaring mangialam sa proseso ng pagpili habang pinatatamaan etong si Hastings. Ayon pa nga dito na nakarating sa kanyang kaalaman ang tungkol sa mga bakas na naiwang mana ng ancient beings sa ika-50 palapag ng tore na kanyang pinangangasiwaan. Agad nga itong nagdulot ng pagkabahala sa iba pang mga high floor manager na isa di umanong paglabag sa kanilang kasunduan. Pinakalma naman silang lahat ni Hastings sapagkat kaniya ng araw inayos itong nasabing problema at binigyang diin na hindi pa niya kailanman binigo silang lahat pagdating sa responsibilidad na kanyang tinataglay. Sinigundahan naman ito ng ilan sa kanila habang ayon pa dito sa high floor manager na Goblin na ipagkatiwala na lamang ng mga ito sa kanya ang bagay na iyon at wala na silang dapat pang ikabahala, subalit magkaganoon man ay hindi pa rin tuluyang nakumbinsi etong individual na na-question etong aniya ay kakaibang Goblin. Pagkatapos ay inilipat ang kwento at ipinakita etong si Alice na labis ang kasiyahan na darama na makita ang magandang tanawin na tinataglay ng ika-25 palapag ng tore na nagsisilbing base at teritoryo ng Murim. Doon nasita naman siya ng binata sapagkat mukha nga raw ginagawa na lamang nitong babaeng vampira ang kanyang gusto na maglabas-pasok mula sa singsing, na ayon naman kay Alice ay nais lamang niyang mag-enjoy. Sumingit naman sa kanilang diskusyon etong si Wuliang at ipinagbigay alam na magmumukhang kaduda-duda silang dalawa batay sa kanilang mga kasuotan, kaya't mas makabubuting magpalit nga daw muna sila bago tuluyang tahakin ang kanilang patutunguhan. Pagkatapos ay makikitang literal na magarbo ang kasuotang tinataglay ni Alice na pinuri nitong si Wuliang. Subalit nung inilahad nitong nasabing lalaki ang direksyon na kanilang lalakbayin na walang iba kundi ang pinakamataas na bundok na nasa likuran niyang bahagi ay labis na ng problema nga etong babaeng vampira, sapagkat hindi siya maaaring lumipad at kinakailangan niyang magtiis sa mahaba-habang paglalakad. Do'y pinakalma nga rin siya nitong si Jinyuk sapagkat mayroon na nga daw siyang solusyon para sa nasabing problema. Naalala nga din itong binata ang rason ng kanyang pagtahak sa nasabing palapag ng tore buhat sa naging nakababahalang mensahe nitong tatawagin na lamang nating mystery caller matapos niyang magapi ang tumatangis namang kukulam. Malamang nga daw ay may nais itong ipakita sa kanya na sadyang napakahalaga o posibleng nakababahala na magdudulot ng panganib sa buong sangkatauhan. Bagya naman siyang nakadama ng pag-uga at kaagad na inilahad sa kanyang 5 espiritu na hindi siya komportable sa klase ng pagbubuhat nilang ginagawa, na agad ng mga ito ay hiningi ng paumanhin habang nagmamadali sa pagtakbo buhat ng papalubog na nga ang araw. Sa ginagawa nga nitong si Jinyuk ay naalala naman nitong si Wuliang ang klase ng kaparaanan na ginamit nitong kanyang master noong unang beses silang magkasama sa isang misyon. At kung magpapatuloy nga daw siyang maglilingkod sa ating pangunahing tauhan, ay kinakailangan niya ng masanay sa klase ng ganitong mga kaparaanan. Samantalang sa mismong headquarters naman ng Heavenly Demon Divine Cult, ay patuloy na hinahanap nga ng mga miyembro nito ang kasalukuyang kinaroroonan nitong kanilang supreme leader na pinangungunahan nitong nababahalang si Yang Haoming. Binati nga rin niya etong individual na dumating sa nasabing lokasyon at ipinahayag ang kanyang pangamba hinggil sa posibilidad ng pag-atake ng Orthodox faction, oras na kanilang napag-alaman na nawawala ang kanilang tumatayong pinuno sa mga panahong ito. Ang kaniyang kinakausap nga ay walang iba kundi ang mismong Dark Emperor na agad pinakalma etong tensyonadong si Yang Haoming, dahil kahit wala nga daw ang kanilang leader ay hindi niya hahayaang mawasak ang Heavenly Divine Cult sapagkat naroroon pa nga daw sila nitong tinatawag na kaliwang tagapagbantay na nagngangalang Samadya, na siyang may hawak ng 3 pinakamataas na posisyon sa kanilang samahan. Sinang-ayunan naman siya nitong si Ja, ngunit ayon dito ay hindi nga raw nila mapipigilan ang kaisipan
ng iba nilang mga miyembro na mangamba, lalo na 3 buwan na ang nakakalipas nung biglaang maglaho etong kanilang tumatayong supreme leader. Pasimple nga nitong binigyang diin na ang isang matandang dragon ay hindi na magagawang mapangasiwaan ng maayos ang isang organisasyon. Hindi naman ito nagustuhan ng Dark Emperor na marinig at agad na nagdulot ng tensyon sa pagitan nitong dalawa. Habang do'y ninais nga nitong si Ja na labanan siya nitong matanda sa isang duelo. Napangiti naman etong Dark Emperor sa naging payag ni Samaja at bagyang nagpakita ng kanyang lakas, tanda ng pagiging dominante. Ayon pa nga sa kanya ay huwag nga raw siyang hamunin nito dahil lamang wala ang kanilang supreme leader. Gayun din, sa kabila nga daw ng kanyang edad ay nagtataglay pa rin siya ng sapat na lakas para maprotektahan ang kanilang samahan. Huwag nga raw sanang etong kanyang kasamahan ay maging hambog sapagkat kahit dumaan pa siya sa isang metamorphosis ay katulad lamang nito ang kanyang edad. Dagdag pa nga nitong Dark Emperor, napaparating na rin ang kanyang bagong disipulo sa kanilang lokasyon na magiging malaking tulong nga daw para sa kanila. At ang payag nga nitong matanda ay bagyang pumukaw sa interes nitong kanyang kasamahan na nagpaplano na ng klase ng pagsalubong mga master. Pagkatapos ay ipinakita sa atin etong sina Jinyuk na matagumpay ng narating ang kanilang base sa tulong nitong kanyang pagod na 5 espiritu at literal na namamangha sa laki ng palasyo na tinitirhan ng kanyang guro. Ngunit hindi pa man sila nakakatapak sa hagdan papasok dito ay sinalubong na nga sila ng isang individual na agarang nakilala etong binata na di umano'y nagpapanggap na disipulo ng Dark Emperor. Do'y pumagitna naman etong si Wuliang at isinaad na etong binata ay formal nang tinanggap at tunay na disipulo na ng isa sa kanilang mga leader. Ngunit napangiti na nga lamang etong ating pangunahing tauhan at wala nga daw saysay pa ang mga ginagawa nitong si Wuliang sapagkat mukhang sarado ang klase ng kaisipan nitong lalaki na nasa kanilang harapan sa kasalukuyan. Agarang ginamit kasi nito ang kanyang skill na tinatawag na Poison Misty Cloud at ayon pa nga sa kanya ay sinusunod lamang niya ang kautusan ng nakatataas at mabilis na pinakawalan ang nakakalasong pag-atake patungo sa direksyon nitong si Jinyuk. Nabahala nga etong si Wuliang para sa kaligtasan nitong kanyang bossing. Subalit pinakalma naman siya ni Alice at nais na magtiwala ito sa binata at panoorin na lamang nila mula sa isang tabi ang mga susunod na mangyayari. Do'y pinakitang nananatiling nakangiti etong binata kasabay ng paghigop sa nakalalasong usok na nilikha nitong individual gamit ang skill na 1000 Poison na literal na hindi nito magawang paniwalaan. Ipinakita nga rin sa atin ang loob na bahagi ng nasabing palasyo kung saan marahang naglalakad itong individual na tumatayo sa ika-8 pwesto ng Heavenly Demon Divine Cult na nagngangalang Dokgoy Ryung. Kaniya nga ditong naalala ang kautusan ni Samaja hinggil sa mainit na klase ng pagsalubong na nais niyang mangyari para di umano sa disipulo ng Dark Emperor. Ayon pa nga kay Goy Ryung, nabuhat sa ipinadala niya ang kanyang personal na disipulo na si Paigak na naging dalubhasa sa paggamit ng Poison Arts ay malamang araw na ang disipulo nitong Right Guardian ay darating na halos mag-aagaw buhay at bagyang naawa para sa kapalaran nitong ating pangunahing tauhan. Subalit doon ay kasabay na biglang bumukas ang napakalaking tarangkahan ng palasyo at etong ang kanyang personal na disipulo ang siyang bumagsak sa lapag na taliwas sa kanyang inaasahang mangyayari. Hindi nga makapaniwala etong si Goy Ryung sa kanyang nasasaksiyan, habang etong sina Jinyuk ay tuluyan ng tumapak sa kastilyo ng demonic cult. At dahil nga sa nasabing pangyayari ay agad na pinalibutan sila ng napakaraming bilang ng mga gwardyang naroroon at etong ang si Goy Ryung ay nais na ipagiganti ang nangyari para sa kanyang disipulo at galit na dineklarang di na nga raw sila makakalabas pa ng buhay. Subalit agad na nga lamang siyang napahinto nung makarinig siya ng isang malakas na pagtawa at nais na pahintuin ang lahat sa kanilang mga pagkilos na isinasagawa. Ito nga ay walang iba kundi ang mismong Dark Emperor at ipinahayag na hindi isang trespasser etong individual na naroroon bagkus siya di umano ang kanyang personal na disipulo na nagsadya upang magsanay. Pagkatapos ay inilipat ang eksena sa Holy Empire kung saan muli ay bumalik etong si Teresa na masayang sinalubong nitong si Archbishop Sabana. Magkaganoon man ay mababakas pa rin ang pagkabahala at di magandang pagtanggap ng iba pang mga madreng naroroon para sa dalaga na mas ninais na nga nitong nasabing Archbishop na huwag na silang pagtuunan pa ng pansin nitong si Teresa sapagkat darating nga rin daw ang panahon na mauunawaan ng mga ito ang pagpapasyang kanyang isinagawa. Maya-maya ay dumating nga rin etong magkapatid na Judelo at Cassie na masayang kinarga nitong si Savannah. Do'y tuluyang natanong nga niya etong dalaga
kung ang muli nilang pagtahak sa imperyo ay nangangahulugang muli na mayroong nagbabadyang panganib. Agad namang sinagot nitong dalaga na mali ang kanyang naiisip sapagkat naroroon siya upang pigilan ang panganib na maaari nga daw niyang maidulot pagdating sa hinaharap. Pagkaraan nga ay makikita nating tinahak nitong tatlo ang isang sanktuaryo na agad nga ring na-question nitong iba pang mga madre ang naging pagpapasyang isinasagawa ng kanilang archbishop na posible di umanong magdulot ng panganib para sa kanilang banal na lupain. Ngunit sinagot lamang sila nitong si Savannah na kung iyon nga daw ay mangyayari ay tanging ang magdasal ng sama-sama ang kanilang magagawa para sa kanilang gabay at magiging kaligtasan. Kapwa naman naghanda na etong si Teresa sa pagkilos na kanyang nais isagawa. Gayun din, hiniling sa magkapatid na naroroon na oras na lumabas di umano ang isa pa niyang katauhan ay huwag nga raw magdalawang isip etong dalawa na siya ay agarang paslangin. Mapupuna naman ang pananabik sa magkapatid na isipin ang nasabing bagay at mabilis ang mga ito ay sumang-ayon sa kanyang naging kahilingan. Do'y nagsimula na nga siyang mag-focus hanggang ang kanyang kamalayan ay tuluyan ng dinala kung saan naroroon etong si Nona na pinuri nga ang paglago ng kanyang kakayahan at mabilis na naunawaan kung ano ang tunay na pakay nitong si Teresa para sa kanya. Pagkatapos ay muling inilipat ang kwento dito sa nagrereklamong si Goyryong hinggil sa naging aksyon nitong disipulo ng Dark Emperor. Subalit ayon naman dito sa matanda ay marahil isa lamang simpleng di pagkakaunawaan ang nangyari kaya't mas makabubuting palagpasin na lamang nitong si Goyryong ang nasabing insidente. Patuloy naman naghihimutok ang nasabing individual at kini-question ang aksyon at pagpapasya nitong Dark Emperor. Isa nga daw itong malaking kalapastanganan at paglabag sa doktrinang kanilang sinusunod sa kulto. Ang payag namang iyon ay literal na hindi nagustuhang marinig nitong matanda at bagyang nagpakita ng intimidasyon upang etong si Goyryong ay tuluyan ng huminto sa kanyang pagrereklamo na ngayon nga ay binalot na ng matinding takot at mas minabuting humingi na nga lamang ng tawad para sa kanyang mga payag na nabitawan. Pagkalayungan nitong Dark Emperor ay lumabas naman etong si Samaja at ninais na pabayaan na lamang nitong si Goyryong ang nais nitong kanilang kasamahan. Malamang araw kaya ito tumanggap na ng disipulo at handang lumabag sa kanilang kautusan ay dahil nararamdaman na nitong malapit na siyang mamatay. Kaya't hindi nga raw nila kinakailangang magmadali dahil kapag dumating na ang tamang oras ay kanilang magkasamang ililigpit itong Dark Emperor at ang kanyang pinahahalagahang disipulo. Samantalang kasabay nga noon ay narating na rin itong matanda ang kinaroroonan ni na Jinyuk na masaya nga niyang binati at mahigpit pang niyakap. Ito namang binata ay nababahala sapagkat mukha nga raw bagyang namomroblema etong kanyang guro buhat sa pagpulbos niya sa isang kapwa-disipulo ng kanilang kasamahan. Subalit ipinagsawalang bahala na nga lamang ito ng matanda dahil ayos na nga raw ang lahat at may mga bagay na dapat nilang mas pagtuunan pa ng pansin. Mabilis namang naunawaan nitong binata ang nais na mangyari nitong Dark Emperor lalo na't aniya ay tinatayang 21 beses niyang naranasan ang digmaan sa pagitan ng nahating pwersa ng burim nung isa pa lamang virtual reality game ang Tower of Trials. Paliwanag pa nga ni Jinyuk na sa daloy ng kwento ay minabuti nitong kanyang guro na hintayin ng mag-isa ang muling pagbabalik nitong Heavenly Demon. Subalit sa prosesong ito ay naranasan niya ang pagtataksil na pinangunahan nitong si Samaja na nais maging bagong leader ng kulto kasama ang iba pa nilang mga miyembro. Bahagyang napangiti na lamang etong binata hinggil sa kanyang mga nalalaman sa laro. Habang etong Dark Emperor ay inihagis ang isang napakahalagang plake na kaniyang pagmamay-ari na maaaring magkaloob di umano kay Alice ng pribileyo na humiling sa halos lahat ng miyembro ng kulto na agad mapipinta sa kaisipan nitong babaeng vampira ang paghahangad ng alak. Kasunod nito ay hinila na nga niya etong si Jinyuk na talagang nagtataka kung bakit ito isinasagawa ng kanyang guro. At ang kasagutan nga nito ay sadyang kanyang ikinabigla sapagkat nais na nga nitong Dark Emperor na agarang umpisahan ang kanilang magiging pagsasanay ng magkasama na labis itong kinasasabikang maisagawa mga master.